Ikaw. Mga lalaki, ang pera lang ay hindi sapat. Ang pinakamahalaga, yun ay ang lakas. Nag-aral akong makipaglaban, lumapit ka at makipaglaban sa akin. Tigilan mo na yan, mga matatanda na tayong lahat. Huwag kang maging marahas. Ano, natatakot ka ba? NHUC Tuyet. Tingnan mo ang boyfriend mo. Lalaki ba siya? Nababaliw na ba siya? Marunong siyang makipaglaban, huwag mo siyang asarin. Tara na, hello, ngayon, kung natatakot ka na, lumuhod ka, at tawagin mo akong tatay. Papatawarin kita. Sige. Sige, lalaban ako sa iyo ng kaunti. Sige. Aatakehin ko ng marahan, sugurin mo na. Akala ko pa naman ang lakas-lakas mo. Iyon lang pala. Chen Fan. Napakahusay mo. Ano ba ang iyong trabaho noon? Nang nasa ibang bansa ako. Isang mercenary ako. Inaayos ko ang mga alitan sa pagitan ng mga bansa. Ang yabang mo naman. Tingnan mo na lang. Sinabi ko na sa'yo pero hindi ka naniniwala. Hindi naman sa ang galing-galing ko. Kasi ang tanga-tanga at mahina ng lalaking to. Pero ang yabang niya. Martial arts ng mga bata. Bukod pa rito, marami siyang nainom na alak. Hindi na rin siya makalakad ng maayos. Tinutulungan ko siyang humiga roon. Magiging mas maayos ang pakiramdam niya. Kung ganoon, dapat siyang magpasalamat sa iyo sa tulong mo. Siyempre naman. CEO Lam, ang pinakabagong datos sa benta ng produkto natin ay available na. Magkano? Ang datos sa benta, hindi naman gaanong kalaki. Nakabenta lang tayo ng 2 milyon. Magsalita na kayo. Ang kumpanya natin, bagong labas na produkto ng mga pampaganda. Napakababa ng benta. Ano ba ang nangyayari, manager? Hindi naman sa hindi tayo nagsusumikap. Dahil sa sitwasyon, napakahirap ng merkado. Ang mga malalaking kumpanya ng mga pampaganda sa ibang bansa, matagal na nilang sinakop ang pamilihan sa bansa. Ang mga lokal na tatak ng pampaganda, paulit-ulit tayong nabigo. Ngayon, napakaraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Hindi na rin sila kayang mabuhay. Tama, ang hirap na ito. Hindi iyan problema ng produkto. Wala itong kinalaman sa atin. Tama, lahat ay dahil sa merkado. Sige. Huwag ka nang magsalita pa. Research and Development Department, may komento ba kayo? Ginoo Za, may gusto ka bang sabihin? Direktor, kung may mali man, ako na ang sisihin ninyo. Hindi ko ito maayos na nakontrol. Hindi sapat ang pagsisikap sa pananaliksik at pagpapaunlad. Ginoo Za, hindi ko kayo sinisisi. Kailangan nating lutasin ang problema. May hiling ako. Ang mga produkto ay dapat na maganda. At maaring makipagkompetensya sa kanila. Ito. Direktor. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ginagawa na namin ang aming makakaya. Ngunit ang oras ng pananaliksik at pag-unlad ng isang produkto ay napakahaba. Ang mga negosyo ng mga pampaganda sa Europa, ginagamit na nila ang teknolohiyang molekular na CDMO. Ito ay makabagong teknolohiya. Mga doktor lang din naman tayo. Hindi tayo makakapapantay sa kanila. Maliban na lang kung sa ano, sige lang, sabihin mo na. Maliban kung makakahanap tayo ng gamot na panggamot noon. Kung mayroon tayo nito, ang kumpanya natin, makakatipid tayo sa proseso ng pananaliksik. At makakatipid din tayo ng maraming oras. Pero saan natin ito hahanapin? Ang mga sinaunang mga race ATA ay nawala na matagal na. Kahit na mayroon pa ito. Hawak na ito ng ilang malalaking angkan. Ang sinaunang race ATA. Nasa akin iyon. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na nasa akin ang sinaunang race ATA. Mayroon pa akong 200 pang race ATA.
Tranfam. Ito ang kumpanya. Huwag kang magbiro. Sinasabi ko ang totoo. Hindi ako nagbibiro. Umalis ka na rito. Nagalit si Direktor Lim. Magkakaproblema siya. Alam nyo ba, siya ang boyfriend ng CEO. Malapit na silang ikasal. Manahimik na kayong lahat. Kung hindi, lumayas na kayo rito. Sige, tapos na ang meeting ngayon. Magsiimbestiga na kayo. Ang mga sinaunang gamot. Ang kumpanyang Elm natin ay bibilhin natin ito. Bibilhin ko ito sa mataas na presyo. Kung 10 milyon ay hindi sapat. Kung gayon ay 50 milyon. Kahit na umabot pa sa 100 milyon. Pumayag na rin ako. Sabi ko mag-park ka sa gilid ng kalsada. Bakit ka nagmaneho papunta rito? NHUC Tuyet. Teka lang. Ito, oh. Ano ito? Tingnan mo na lang. Ano ba to? Tingnan mo na lang. Ito. Ang bagay na ito. Ito ay isang sinaunang gamot. Ito ay isang pampalambot ng balat. Ang halaga nito ay 100 milyong dolyar. Ang Regalong ito. Ito ay para sa aking pasasalamat sa inyong pamilya. May problema ka ba sa utak? Ito ay isang piraso ng papel. Sabi mo 100 milyon ito. Nababaliw ka na ba? Kung hindi ka naniniwala, sige na nga. Kamakailan, nakapagastos tayo ng malaking halaga sa paghahanap ng mga gamot na panggamot. Mayroon na ba kayong resulta? Napakadismaya ko sa inyo. Nitong mga nakaraang araw, wala kayong mahanap na kahit ano. Kayo'y mga walang silbi. CEO Elm, galing po kaming lahat sa simpleng buhay. Limitado ang aming network at kakayahan, kahit anong sabihin mo. Ikaw ay isang aling babae lamang ng pamilyang Lim. Nahanap mo na ba? Ikaw, nakuha na ito ni CEO Lim. CEO Lim, may isang recipe sa bag mo. Nang linisin kita, nakita ko na iyon. Nagkakamali ka, hindi iyon. Si Direktor Elm, malinaw na nakita ko. Iyon ang race eta. Nakasulat doon ang mga eksaktong sukat ng mga sangkap. Kung hindi iyon race eta, ano iyon? Ikaw ay malilimutin. Nakalimutan mo na ba? CEO Lam, kaya naman pala'y nakita mo na. Nag-alala na kami ng husto. Sinabi ko na sa inyo. Tiyak na may plano na si Direktor Lam. Kanina lang, pinagbantaan niya lang tayo. CEO Lam, nahanap na niya sigurado ang race eta. Magiging maayos din ang kumpanya natin. CEO Lam, sabi na ni Xiao Wang. Kunin mo na lang. Huwag mo nang itago. Tama. Tama. Makakatulong ito sa pag-unlad ng kumpanya. Kung magiging epektibo ang gamot, hindi tayo magkakaroon ng problema. Tama. Kaibigan ko ito, siya ang sumulat nito. Tigil. Gusto kong makita iyon. Ito. Ang race eta na ito. Imposible. Diyos ko. Hindi ko akalain. Nakita ko na ang formula na ito. Wala na akong pagsisisihan pa. Ang gamot na ito ay isang napakahalagang kayamanan. Ang ganda ng lugar na ito. Isang high-class na exhibit ito. Hindi ko sinasabi ha, si G-Mac ay isang artista. Sikat na sikat siya, maraming gustong bumili ng kanyang mga obra. Pero hindi pwede. Para makapasok at makapamasyal sa exhibit na ito, nangailangan kami ng tulong ng mga kakilala. Huwag mong sabihin iyan, NHUC Tuyet. Sa susunod kung gusto mong pumunta rito, madalas kitang dadalhin dito. Ano ang sinasabi mo? Ang yabang mo naman. Oo nga. Ngayon, kung hindi pupunta rito si Ji Fuonghang sa exhibition na ito,
Habang buhay kang hindi makakapasok. Tran fam. Ayos lang. Hindi ko naman kailangang pumunta rito palagi. Gustuhin man niyang sumama ay hindi siya makapasok. Ginang. Elm, kung gusto mong pumunta rito, sabihin mo lang sa akin.